Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Maine, yung asawa mo, kaya naman galit yung tao pati sa'yo na una, o katulad nun, nagde-deny din kayo na nagde-deny yung asawa mo na di rin kilala yung mga contractors. May resibo na naman, lumabas na naman yung mga picture. Maine, yung asawa mo, kaya naman galit yung tao pati sa'yo na una, o katulad nun, nagde-deny din kayo na nagde-deny yung asawa mo na di rin kilala yung mga contractors. May resibo na naman, lumabas na naman yung mga picture. Ang masakit, 14 billion pesos sa 17 billion pesos na ginastos sa mga flood control projects na ito ay hindi naaayon sa ating, or I could even say taliwas sa ating drainage master plan. Ang masakit, 14 billion pesos sa 17 billion pesos na ginastos sa mga flood control projects na ito ay hindi naaayon sa ating, or I could even say taliwas sa ating drainage. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan ngayon kina Alden Richards at siyempre kay Maine Fulkerson. Sabi ko nga po sa inyo, maraming mga bali-balita ang kumakalat ngayon. Di po ba, naikwento ko naman po sa inyo at nasabi ko kay Anjo Iliana. Maraming nag-react sa akin na ako daw lang po ang gumagawa ng issue. Ako daw po yung naninira kay Mengay, number 1 basher daw po ako ni Mengay, at kung ano-ano pa po yung sinasabi sa akin. Alam nyo, di po ba sinasabi ko, gusto ko yung kumampong ipagtanggol si Mengay, hindi ko po magawa dahil binabas po ako. Di po ba? Pero sa bandong huli, ako pa po yung sinisisi nila. Sa dami po ng mga naglalabasan na video, sa dami po ng mga pinapaliwanag ko, gusto ko lang pong ipabatid at ipaalam. Hindi ko to ginagawa mga kaaldab para po magpaganto ganyan. Hindi po, Aldab po tayo since 2015. Alam nyo naman po yun. Di po ba? Kaya lang yung iba, hindi po yun alam. Hindi po alam nila yung buong kwento at buong istorya. Kaya ganyan po sila. Akala po kasi nila porket maraming views sa atin, maraming tumitingin, maraming sumusuporta, maraming nagmamahal, kung ano-ano na po yung sinasabi nila, kung ano-ano na po yung pahayag nila, kung ano-ano na nga po yung mga kinukwento nila. Pero ang hindi po nila alam, yung buong istorya at buong kwento. Kaya sabi ko sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, marami kayong maintindihan, marami kayong mauunawaan. Di po ba? Damay talaga si Mengay. I mean po hindi. Wala eh. Kumbaga si Mengay talaga yung nagdurusa eh. Di po ba? Tapos sumabay pa si Mayor Joy Belmonte. Tapos napanood nyo na po ba yung bahay ni Ibiang na pinagagawa? 5th floor po pala yun. Grabe, nakita natin sa video ni Karen Davila. Bakit daw po pinost ni Karen Davila? Nagagalit tuloy ang pamilya at hindi sa kanya. Na pinost siya kasi kaya naggalaiti. Sana makukuha ng pera si Ibiang para magpagawa po ng 5th floor. Ganun kalaki yung bahay. Puta, Malacanang. Grabe, ang laki. Buong pamilya daw po niya at mga anak doon daw titira. Sabihin talagang malaki. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga, kumbaga magdududa talaga mga netizen. Dahil sa laki ng bahay, saan kukuha po ng pera si Ibiang pambayad ng lupa o pambili ng bahay o pambili ng lupa? Ganun kalaki pagpagawa ng bahay kung artista lang po siya. Hindi ko naman po minamalitang artista, malaki po talaga yan. Depende po kasi pagka sunod-sunod yung project, gaya po ni Alden Richards. Kasi kung ikukumpara nyo, sabi nga po ng mga ilang netizen, kung ikukumpara nyo po si Ibiang, pahinto-hinto po yung trabaho nito eh. Hindi naman totally na may project siya, gaya po ng mga ibang artista na tuloy-tuloy, na talagang walang patig.
sa loob ng isang taon? Hindi po, wala pong ganun eh. O tsaka wala pa rin po siyang endorsement. Never pong nakita natin na talagang pinag-usapan at pinagtestahan. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo mga kalab, dito sa channel ni Mr. Destiny, marami kayong naintindihan at mauunawaan. Taliwas po sa mga pahayag at sinasabi ng iilan. Bagamat marami pong kwento na hindi si Mengay lang yung binabanatan nyo, hindi si Congressman. Binabanatan din po si Congressman. Kaya lang si Congressman manhid na eh. Siya na po yung tipo na hindi na talaga, o kahit pa ulit-ulit po na gawin mo, ay nagiging manhid na. Kumbaga parang wala na eh. Kumbaga kahit anong focus po gawin, hindi na talaga, kumbaga ano pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago po kayo mag-react, tignan nyo po muna kung ano po talaga yung nangyayari sa loob ng social media. Kung ano nga po ba talaga yung pinag-uusapan at kung bakit nga po ba si Mengay yung binabanatan. Dahil nga po malapit daw po si Mengay, po ba? Doon pa lang sa sinabi ni Anjo, medyo masakit na, maanghang. Tapos yung video pa po na sinasabing 14 billion saan napunta. Oh. Maraming kwento po kasi naglalabasan. Kaya nga sabi ko sa inyo, depende na lang yan sa mga sasabihin. Kasi yung iba po talaga, kung ano-ano na po yung sinasabi, mga bali-balita, halos talagang idinidiin nila si Mengay para bumagsak at tuluyan na nga pong mawala. Tapos sa Itbulaga pa po yung kumakalat, tinanggal na po raw si Mengay. Siguro naman po napanood nyo na. Siguro naman po nakita nyo na. Oh, na tinanggal daw po si Mengay. Hindi ko alam mga kaaldab kung bakit. Ulitin ko mga kaaldab, for the record lang po. Ang daming mga kumbaga kwento na tinanggal si Mengay dahil nga po raw sa issue kay Congressman. Dahil nga po raw ang Itbulaga bagsak na, ang Itbulaga humihina na dahil daw po kay Mengay. Although hindi na nga po maganda daw yung mukha ni Mengay, lagi daw malungkot, etc. etc. Kung ano-ano na nga pong kwento ang lumabas. Kung ano-ano na nga po daw yung mga bali-balita, yung mga sinabi nila, na wala naman po talagang katotohanan. Wala naman po talagang kakwenta-kwenta. Di po ba na hindi na ulitin ko lang po for the record. Sino nga po ba yung mas makikinabang kapag nawala si Mengay sa Itbulaga? Sino nga po ba yung sa tingin ninyo na popular na pwedeng ipanglaban? Kaya yung Itbulaga pa rin ayaw tanggalin si Mengay. Kaya lang syempre maraming tao ang galit kay Maine, kay Congressman Arjo. Di po ba? Kaya nga po ako nasabihan na pa rin basher eh. Para bumaliktad na rin siguro daw ako para daw din po masabi ko yung mga bagay-bagay na ikagagalit lalo. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, wala nang army, meron man mabibilang nyo lang. Hindi po katulad ng mga buong kwento ng mga army na sinasabi dati. Ngayon ang laki na nung pinagbago eh. Diba? Sobrang laki na. Hindi po ito katulad ng dati. Hindi po ito masasabi nyo na literal na ginagawa po nila. Di po ba? Kaya nga ang daming komento, ang daming reaksyon, ang daming mga bagay-bagay na mapapaisip ka talaga. Mapapaisip ka dahil hindi mo nga naman talaga alam kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi lang ng fake news. Bagamat maraming pong istorya, maraming ganito, maraming ganyan, pero ang isa lang po talaga ang nakikita nating rason, gusto po talaga nila pabagsakin si May Polterson. Hindi ko alam mga kaaldab kung ano po yung magiging senaryo rito once na mawala na nga po si Mengay. Once na mapalitan na nga po si Mengay ng kumbaga mga taong gusto na po siyang patalsikin sa Itbulaga. Hindi natin alam mga kaaldab, mahirap pong mag-predict. Lalo na po ngayon kung mawawala nga po ba si Mengay o hindi. Yan po yung lagi niyong tututukan sa channel ni Mr. Destiny. Sabi ko nga po sa inyo, basta't nandito lang po kayo, 101% updated po kayo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest
na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.